Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Insyaallah Aqidah, natapos na natin yung chapter 35 last week. Yung tungkol sa sabar, na ito nga ay bahagi ng iman. At ngayon Insyaallah 36, Babu ma ja'a fir riya'i ay minan nahyi anhu wat tahdhiri minhu. Ang kabanata tungkol sa mga nababanggit sa mga batayan, tungkol sa riya, tungkol sa pagpapakitang tao. Yung riya, pagpapakitang tao. Nagagawa ang tao ng mabuting gawain para makita siya ng mga tao at purihin siya. At anumang mga pagbabawal at babala tungkol dito. So nababanggit ito sa chapter na ito, alhamdulillah. Sa unang bahagi, sa kahulugan ng riya, Insyaallah, at isa pang katulad nito, yung tinatawag na sumu'ah. Yan nga, ar-riya'u mushtaqun min ar-ru'yah wa huwa tarkul ikhlasi fil amali bi mulahadati ghayrillahi fihi. Ang salitang riya ay galing daw sa salitang ru'ya. Naalala nyo na ibig sabihin ng ru'ya? Ru'yatul hilal, pagkakasaksi o pagkakakita. So, ibig sabihin, yung ru'ya, pagkakakita, at yung riya, yung kagustuhan ng tao na siya ay makita. Yung kagustuhan ng tao na siya ay makita. At mas malalim pang kahulugan nito, tarkul ikhlas, pag-iwan ng tao sa ikhlas, ang hindi niya paggawa ng mga gawaing mabubuti alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, fil amal, sa anumang gawain, bimulahadati ghayrillahi fihi, dahil nakikita siya ng iba sa ginagawa niya na ito. So yun ang riya. Na dahil merong nakakakita sa iyo, ay pinapaganda mo ang iyong sala, pinapaganda mo ang iyong lecture, waliyadu billah. Minsan nakabahan din. Lahat ng tao dapat kinakabahan sa riya. Kumbaga, walang sino man sa atin ang pwedeng magmalinis. Walang sino man sa atin ang pwedeng magmamalinis. Na kumbaga isipin niya, ligtas siya sa riya. Hindi, kailangan nating magpapakupkop sa riya palagi. Kaya nga diba yung dua na nagpapakupkop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga kasalanan na maaring hindi natin nalalaman. Ito yung riya. At nangihingi tayo ng tawad kay Allah sa mga kasalanan na nalalaman natin. So dapat aware ang tao at natatakot siya palagi dito. Katulad sa nakaraang diba? Pang ilang chapter yun, 34. Afa aminu makrallah, inakala ba ng mga tao na sila ay ligtas sa plano ni Allah? So hindi tayo magiging ligtas sa parusa ni Allah kung tayo halimbawa ay magpapakitang tao. Huwag tayong magmamalinis. Kasi walang sino mang tao ang hindi natatakot sa riya, liban na lamang dun sa totoong nagpapakitang tao. Katulad ng kung paanong walang sino mang natatakot o walang sino mang hindi natatakot sa nifaq, liban na lang sa munafik. Ang mananampalataya, takot siya sa parehong ito. Sa riya, sa nifaq, at iba't iba pang mga kasalanan. Kumbaga, aware siya sa kanyang kalagayan. Kaya nga, meron siyang taglay na yung tinatawag, yung sinasabi doon sa Quran, yung lapsul lawama, na nanunumpa si Allah sa ngalan ng lapsul lawama. Ito yung kaluluwa ng tao na palaging naninisi sa kanyang sarili. Tinutuos niya palagi ang kanyang sarili. At yung pinakamainam na halimbawa ng nafsul lawama, yung tao na may taglay na nafsul lawama, syempre mga sahaba radhiyallahu anhum, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di ba? Yung madalas nakikita doon sa Omar series, kinakausap niya yung sarili niya. Kinakausap niya yung sarili niya. Hindi siya siraulo. Hindi siya baliw. Kinakausap niya yung sarili niya na maging matuwid.
At kailan ba yun? Kagabi. Di ba si Ali radiyallahu anhu, kausap niya rin sarili niya na wag siyang lilinlangin ng dunya. So yung tao na gumagawa ng riya, tinatalikuran niyang ikhlas sa gawain dahil nakikita siya ng ibang tao. Pero actually biglang sumagi sa isip ko eh. Kasi merong mga tao, di ba kunwari, anonymous o gumagamit ng ghost account. Hindi pa rin sila ligtas sa riya eh. Paano mangyayari na hindi sila ligtas sa riya? Kasi yung persona nila na yun, na hindi nakikilala, gusto nila pinupuri rin eh. Di ba? Sa jihad. O kunwari, nagtatakip sila ng mukha. Pero gusto nila yung mukha na yun na nakatakip ay pinupuri ng tao. Ganun din, riya pa rin. Riya pa rin. O yung ghost account, o gumamit siya, anak ni Pedro, yun yung pangalan ng niya, ng profile niya, tapos puro Islamic. O, hindi siya kilala ng tao, pero gusto niyang pinupuri ng tao, yung profile niya, anak ni Pedro. O, riya pa rin. At ito pang isa pa, maaring ngayon, hindi niya hinahangad na makikinabang siya sa kanyang mabuting ginagawa. Pero inisip niya na sana, pagkamatay niya, halimbawa, di ba? Pag mamatay siya, kikilalanin ng tao yung kanyang mabubuting mga ginawa. Siya pala may gawa nito. Masyaallah, hindi ko nalaman. Tapos ginawa siyang gagawin siyang bayani. Riya pa rin. Bandang huli, riya pa rin. So, huwag tayo papanin lang sa mga bagay na ito. Ang daming doon pa nga lang sa unang hakbang, yung harap-harapang riya, palpak na sila, kumbaga. So, maaring meron ding sumasablay, natitisod, doon sa mga mas subtle, mas nalilingid, o kaya mas hindi obvious na riya o pagpapakitang tao. Maraming iba't ibang mga anyo ang pagpapakitang tao. At yun nga, palagi ko sinasabi, hindi porke sumisikat, walang ikhlas. Kasi di ba sinasabi nila madalas, sumisikat yan kasi walang ikhlas, nagpapasikat. Hindi rin eh. Hindi rin natin masasabing ganun siya. 100% o palagi ang ganun. At the same time, hindi porke hindi ka sumisikat ay hindi ka nagpapakitang tao. Diba? Isipin ng tao, hindi ako sumisikat kasi may ikhlas ako eh. Hindi ganun. Hindi ganun kasimple yun. Hindi ganun kasimple. Kaya palagi dapat kinatatakutan natin itong bagay na ito. Kinatatakutan natin ang bagay na ito. Yung nga, diba, halimbawa yung magtatahajjud o nagtatahajjud siya gabi-gabi. Lagi naman niya kinukwento na nagtatahajjud siya. O di riya pa rin. Walang nakakita sa kanya habang nagtatahajjud siya. Pero kinabukasan, kwento siya ng kwento. Kagabi nagtahajjud ako eh. Suratul Rahman, binasa ko. Tapos dinire-diretso. Tapos nagkunot ako, nagdawa ako para sa mga Palestino, para sa mga taga-Syria. Di riya pa rin. Ganun pa rin. Kasi bandang huli, kung ano yung lumitaw sa kanyang ginawa, yun din yung maaring yun din yung intention niya talaga, umpisa pa lang. Isiniwalat lang siya ni Allah. Binuko lang siya ni Allah, kumbaga. Pinakita lang ni Allah kung sino siya, waliyadu billah. Kaya nga yung nababanggit ko nung nakaraan, yung tao na gumagawa ng mabuti, di ba, tas biglang nagbabago kasi yumaman. Yung pagbabago niya sa pagiging masama niya, kumbaga, yun talaga siya. Lumitaw lang yung tunay niyang pagkatao. Nung mahirap pa siya, mabait siya kasi hindi niya kayang maging masama eh. Kasi mahirap pa siya. Hindi niya kayang makipagsabayan sa iba pang masasamang tao. Hindi niya pa kayang mang-api. Nung yumaman, lumitaw yung kanyang pagiging mapang-api. Yun talaga siya. Lumitaw lang ang tunay niyang pagkatao. At si Allah ang pinaka nakakaalam nito. Kaya ngayong pera, sinasabi, hindi binabago ng pera ang tao. Ipinapakita lang ng pera kung sino talaga yung tao. Kung ano talaga siya. Gayun din yung posisyon. Dati wala namang posisyon yan. Ang bait, ang husay makisama. O nagkaroon na ng posisyon, ang yabang na. Kasi hindi pa siya makapagyabang nun eh. Wala pa siyang posisyon. Inisip niya, kung magyayabang siya doon sa panahon na yun, magiging katawa-tawa lang siya. Inisip niya, bigyan niyo lang ako ng konting posisyon, magiging mayabang na ako. Yun nga, naging mayabang nga.
nung nagkaroon ng konting posisyon. Naging barangay tanod, yumabang na. So, yun talaga siya. Yun talaga siya. Kaya nga, dapat katatakutan ng tao palagi ang riya. Walang sino mang hindi natatakot sa riya, liban na lang doon sa ipokrito nga. Ipokrito o talaga nagpapakitang tao. At walang sino mang hindi natatakot sa nifak, liban na lang sa munafik. So, dapat katatakutan natin lang bagay na ito. Na syempre, yun nga, muli, kapag natatakot ka sa riya, hindi ibig sabihin na hindi mo gagawin ng isang bagay. Okay? Kasi yung tarkul amal, minajlin nas, riya din. Ang pag-iwan mo ng mabuting gawain dahil sa takot mo na mapansin ka ng mga tao, ipagpapakitang tao rin. Kasi kaya mo hindi ginawa yun, kasi ayaw mo na hatulan kanila na nagpapakitang tao. Dahil gusto mo, iisipin nila na ikaw ay may ikhlas. O di riya pa rin bandang huli. Bumalik lang eh. Bumalik lang eh. Kumbaga, naging ano lang siya eh. Kumbaga sa mathematical formula, 1 plus 1 equals 2. 2 minus 1, 1. Bumalik lang siya doon sa kanyang pagiging mapagpakitang tao. So kapag meron kang gustong gawin at natatakot ka na baka ginagawa mo ito nang meron kang pagpapakitang tao, na meron pagpapakitang tao, ituloy mo. Pero ayusin mo yung intention mo, inshallah. Hindi yung ititigil mo yung gawain. Hindi yung ititigil mo yung gawain. Kasi ang gawain, alang-alang naman yun kay Allah eh, kung gagawin mo nga talaga, di ba? Ituloy mo. Ngayon kung nandiyan si Satanas, o bumubulong sa'yo pa rin, maaaring ang nililigaw ka lang ni Satanas, nililin lang, huwag nang gawin yan. O di ba, tinatalakay natin ngayon doon sa pagliligaw ni Satanas, dinudulot ni Satanas na yung tao ay tatalikod sa mabubuting gawa, maaaring isa ito. Itatanim niya sa puso ng tao na wag na niyang gagawin yung mabuti kasi nagpapakitang tao lang siya. Huwag mo siyang pakikinggan, gawin mo yung mabuti alang-alang kay Allah. Ganun kasimple, ganun kadali, alhamdulillah. At yun nga, isa pang kahulugan ng riya, isa pang kahulugan ng riya, wakila huwa fi'lul khairi li iradatil ghair. Ang riya, ito yung paggawa ng mabuti para sa iba. Kumbaga, nang layunin mo sa paggawa ng mabuti ay ang ibang tao. Ay ang ibang tao. Dahil nga gusto mo na, kumbaga, magkakamit ka mula sa kanila ng kabutihan. Papuri, o maaring gantimpala pa, o sweldo, o ano pa mang pakikinabangan na material mula sa mga tao. Wal muradu bihi idharul ibadati likasdi ru'yatin nasi laha fayuhmadu sahibaha. Fayuhmadu sahibuha. Dahil nga, ang tinutukoy sa riya, ito yung paghahayag ng gawain. At yung paghahayag nga ng gawain, ito nga sinasabi ko, maaring itong gawain na ito, ginawa mo na noon. Tapos ngayon, inahayag mo, di nagre-riya ka ngayon, maaring tanggap yung tahajjud mo, oo. Diba? Kagabi ka nagtahajjud, pero ngayon kwento ka ng kwento, di ngayon nagpapakitang tao ka. Ngayon ay nagpapakitang tao ka. O kaya, sa susunod na mga panahon, nag-i-intention ka na magpakitang tao, kumbaga nakilalanin ng mga tao talaga kung sino ka, unang ambag mo sa Islam, gagawin ka nilang bayani, pagtatayuan ka ng mga foundation, nakapangalan sa pangalan mo yung mga tatayo nilang mga foundation. Lahat yun ay idharul ibadah. Paghahayag ng ibadah na ang layunin mo rito ay ru'yatun nas. Ang makita ito ng mga tao. Fayuhmadu sahibuha, at purihin ng mga tao ang gumagawa ng gawain na ito, waliyadu billah. At meron pang isa bukod sa riya, na katulad nito, ito yung tinatawag na sum'a. Sum'a, ang literal na kahulugan nito, sum'a reputasyon. Pero kung riya, pagpapakitang tao, ang sum'a, pagpaparinig. Ang riya, pagpapakita, di ba, riya, ru'ya, yung sum'a galing din mula din sa sum'a, pagpaparinig. Kumbaga gusto mo na maririnig ka ng mga tao o gusto mo na makakarinig ang mga tao ng mabuti tungkol sa iyo. Yun. Ang riya ang makita kanila, ang sum'a yung makarinig sila ng mabuti mula sa iyo o tungkol sa iyo.
Yun. Yung riya at yung sum'a. Na nga, wal farqu bayna ar-riya'i was sum'a, anna ar-riya'a lamma yura min al-amali kas-salati. Ang riya ay ang mga gawain na nakikita, katulad ng sala, nakikita. Was sum'a lamma yasma'u min al-qawli kal-qira'ati wa anwa'il dhikr. So ganun din yung sum'a, sa bukod doon sa makakarinig sila ng mabuti sa iyo o pag-uusapan kanila, kumakarinig sila ng mabuti tungkol sa iyo, yun din yung makarinig sila mula sa iyo direkta mula sa iyo ng bagay na pupurihin nila. Pagbasa ng Quran, yan, pagle-lecture. Yan, ganito, diba? Yan nga ni. Kanina hindi ko alam anong sasabihin ko doon sa sister. Sabi sister, PM sa akin, sister, ikaw ba to? Sabi ko, po ako yan. Idol daw niya ako sa panel. Nag-iisip ako na magsasagot ko rito. Hindi natagalan ako, nag-iisip ako na magsasagot ko kasi kung maghihigpit naman ako, baka naman mabad trip sa akin yun. Kasi bago lang siya sa Islam eh. Sinabi ko na lang alhamdulillah, naikinabang kayo dun sa mga aralin. Pero ngayon mga ganong bagay, pinupuri ka, kabahan ka. Oo, kung ibang tao ako, tinira ko na yun. Sinamantala ko na yun. Sister, dalaga ka ba? Gusto mo gabayan kita? So hindi hindi naman ako ganun ka-desperado. So kapag ganon, yung mabuti Yun nga, ulit, hindi ko pinupuri sarili ko, pero ito kasi natutunan ko doon sa mga nauna sa amin Yung kapag yung napupuri sila, kumbaga hindi sila sumasagot o ano pa man. Nakayuko sila, tapos umaalis tumatalikod. May mga maalam, kasi doon sa Saudi, dahil maalam naman doon, alhamdulillah. So may mga pagtitipon doon. So minsan nababanggit yung sheikh, pinapakilala si sheikh ganito siya ganyan. Nakayuko lang yun, hindi nga halos tumitingin sa kausap niya. Nahihiya, namumutla. Tapos maya-maya tatalikod na lang yun. Kasi hindi nila gusto yung sila ay pinupuri. Hindi nila gusto na sila ay pinupuri. Kasi doon sa Islamic Center namin, alhamdulillah, maraming mga scholar pupunta doon, nag-lecture, tapos mag-iimbita ng mga taga-ibang Islamic Center din. Yung po ni Sheikh bin Baz, nag-lecture doon minsan, nabutan ko si Sheikh Al-Qudair, si Sheikh Abdulaziz Al-Wahibi, rahimahullah. Tapos doon sa kabilang, parang sister company namin Khairiyah, kumbaga charity organization, ang laki ng library nila, tsaka yung masjid. Yung ngayong Quran na lagi yung naririnig pinapatugtog doon sa taas, yun yung imam namin doon, si Sheikh Fahad Al-Ghurab. Si Sheikh Al-Fawzan, madalas doon, nagle-lecture, na napupunta siya doon sa Masjid Ibn Taymiyyah. Yung library nila, ang pangalan ng library, Maktaba Ibnul Qayyim. Napakaganda nung ginawa nila doon, alhamdulillah. So yung mga maalam, makita mo talaga hindi sila hindi sila nakikipagbulahan, hindi sila hindi sila yung natutuwa na sila ay pinupuri. Hindi sila natutuwa na sila ay pinupuri. Sapat lang na gawin na nila yung gawain nila, tapos na. Kaya Allah namang gagaling ang anumang resulta ng kanilang gawain, inshallah. Wala silang kailangan sa tao. Wala silang kailangan sa tao. Yung ginawa nila, tapos na yun Si Allah na yung bahala doon. Si Allah na bahala doon. Tanggapin nyo ng tao, masamain ng tao. Wala na yung idudulot sa kanila na anuman. Tuloy-tuloy lang sila sa trabaho. Alhamdulillah. So ngayon, ito yung pinagkaiba ng riya at yung sum'a. Riya, technically nakikitang gawain. At sum'a, naririnig na gawain. Pero pareho lang sila, pagpapakitang tao. Pareho lang silang pagpapakitang tao. At yun nga muli, ang pagpapakitang tao, riya o sum'a, pareho itong shirk. Pareho itong shirk. Shirkun asgar, maliit na shirk lang. Pero ang maliit na shirk ay palaging pinto patungo sa malaking shirk. Ang riya at ang sum'a ay parehong pinto patungo sa nifaq, sa pagpapanggap na Muslim.
Kaya nga, doon sa mga aklat ng Tauhid, kapag nababanggit ang riya, na syirkun asgar, ang ibang mga scholar, idinudugtong nila sa salitang yasir. Riyaun yasirun min shirkil asgar. Nang riya daw na simpleng riya ay kabilang sa maliit na shirk. Kasi nga, ang malaking riya, yung matinding riya na, kasi simpleng riya lang yun, di ba? O, nagsasala ka rito, nagsusun na. Dumating yung brother na mayaman. Ay, alam mong mamaya mamibigay ito ng mamimigay ito ng dolyar. Di ginandahan mo yung sala mo para makita ka niya. Tapos pag makita ka niya, pagtatanong ko niya, sino yung yan? Sino yung nagsasala na yan? 30 minuto na yung nagsusun na. Pinahaba yung sala niya. Kasi nga, baka nga naman mamimigay ng pera yung brother mamaya. O di riya. Yasir, inshallah. Pero kung madalas na, hindi na siya yasir, as in matinding riya na, any fact na yun ay pagpapanggap na Muslim. Nagpapakilala ka na ikaw mananampalataya, wala ka namang pananampalataya. Nagpapakilala ka na gumagawa ka ng mabuting gawain, pero hindi naman para kay Allah. Para sa pera, waliyadu billah. Di shirk nga. Shirk talaga. Kaya nga yung mga tao na gumagawa ng riya, nasa bingit na talaga sila ng shirk eh. Nasa bingit talaga sila ng nifaq. Akala lang nila ganun-ganun lang. Porke tinawag na shirkun asgar, mamaliitin nila. Hindi. Sabi pa nga ng ibang mga scholar kapag namatay ka na meron kang shirkun asgar, impyerno pa rin yun. Hindi ka kafir. Pagka napagbayaran mo, di ba, hindi ka nakapagtauba sa riya mo. O namatay ka, hindi ka napagtauba sa riya. Impyerno pa rin. O maaring lalabas ka sa impyerno, pero ilang taon ka sa impyerno? Ilang taon ka, Aber? Ilang libong taon? Oo, di ba? May sentensya pa rin. Di wag ka nang, kumbaga, don't take the risk. Doon ka na sa safe. Wag ka na magriya. Kasi problema sa riya, ito pa, lalo na ngayon sa makabagong panahon. Sa makabagong panahon. Baka minsan binubulong pa ni Satanas Okay lang yan, magpakitang tao ka, magpakitang gilas ka para dumami yung views. Para dumami yung nanonood sa'yo, marami ang makikinabang sa kaalaman mo. O dinutusan ka pa ni Satanas na magdaawa para lang ikaw ay makapagriya. Sa inyo, di ba, mga aring mangyayari yun. Utusan ka ni Satanas na gumawa ng mabuti kasi yung kabutihan na yun, daan niya patungo sa kung saan kanya mabubulid na kasamaan. O inutusan ka pa ni Satanas na magdaawa. Sige, tuloy mo lang yan. Araw-araw mag-live ka, araw-araw mag-shoutout ka, araw-araw mamigay ka ng pera. Pero kailangan may video para dadami yung views. O, tapos pag dumami views mo, since monetize yung channel mo, makakatanggap ka maraming star, maraming magpapadala siya yung GCash. Di mas marami kang matutulungan. Ang galing ni Satanas, di ba? Ang galing ni Satanas. Sa ganung paraan, na-justify yung riya. So maaring nagiging katanggap-tanggap sa tao yung riya o yung pagpapakitang tao. Kasi nagiging daan patungo sa kanyang hinahangad na akala niya mabuti pero nakakasama pala. Sila yung mga naligaw yung kanilang mga pinagsumikapan at nag-aakala na gumawa sila ng mabuti pero di pala sila gumawa ng mabuti. Ngayon nga, yung umpisa pala ng aya, hindi ko nabanggit. Gusto ba ninyong malaman kung sino ang pinakalugi sa kanilang mga gawain? Sila yon, yung mga naligaw sa kanilang mga gawain at nag-aakala na gumagawa sila ng mabuti, pero gumagawa pala sila ng masama. Kasi yung riya, na-justify sa pamagitan ng, kumbaga, pagkakamit ng mas maraming views o pagsikat para mas maraming matututo ko, no? So, hindi, wag nyo nang pangahasan. Huwag niyo nang ilagay ang sarili ninyo sa panganib. Doon na kayo sa ligtas, inshallah. Kung gusto niyo mag-upload ng video, i-upload niyo lang. Huwag niyo nang todo-todohan pa yung pagpopromote. Kasi minsan hindi na siya, hindi na siya healthy. Para sa niya, lalong-lalo na. Kasi lalo niyan, di ba, ipopromote mo yung mo, yung video mo. Gagawa mo yun ng poster, gagawa mo ng kung ano-ano. Yung iba, ang titindi ng nila, nakalagay, powerful message. O, maiiyak ka pag mapanood mo to. Kaya,
Huwag, Alben, sikapin mong huwag maiyak kapag napanood mo to. Kaya lalagay pa nila, panoorin mo na bago burahin ng Facebook. Ang galing, ang dami nilang naiisip. Panoorin mo kung totoo kang mananampalataya. Pag hindi ko pinanood yan, hindi ako totoong mananampalataya. Ang dami nilang naiisip na, tawag doon clickbait. Paano nila mapapayag yung tao na manood doon sa kanilang video? Wala na kasi naging normal na ang riya. Ang riya, naging na lang ginawa na nilang wasila. Ginawa nilang paraan patungo sa da'wa. Whereas ang da'wa talaga sana, pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Katulad lang din ng jihad. Pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Pero bandang huli, napapangibabaw yung sarili nila. At nag-aanyaya sila hindi na tungo kay Allah. Nag-aanyaya sila tungo sa sarili nila. Kaya marami kang makikitang ganyan kapag napuna ng maalam, nagmamatigas Kasi hindi alang-alang kay Allah yung kanilang pangangaral. Kumbaga napahiya sila, na sa halip na tumahimik kasi napuna ng maalam, andun nagmamatigas. Nagtawag pa ng kampon, nakampihan siya. Doon sa comment section yung magbabanggaan na yun sila yung mga kampon ng maalam o tsaka yung mga kampon niya. Kumbaga. So naging kasama sa mga fitna ng makabagong panahon, yung pagiging normal ng riya o ng pagpapakitang tao. At yung nga kinalaman ng chapter na ito sa Kitabut Tauhid. Wa alaqatu hadal bab bi Kitabit Tauhid anna riya'a syirkun asgar munafi li kamalit tauhid. Ang riya ay syirkun asgar at taliwas sa pagiging kumpleto ng tauhid. Yung sinabi ni Allah sa Quran, Suratul Kahf, verse 110, Kul innama ana basyarum mithlukum. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay hindi hihigit pa sa tao na katulad ninyo. Ako ay tao lamang na katulad ninyo. Yuha ilayya. Ipinaparating sa akin ang mga kapahayagan. Annama ilahukum ilahu wahid. Nang inyong Panginoon nang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kaya sino man ang naghahangad ng pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon ay marapat na gumawa ng mabuting gawain. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. At huwag siyang magtatambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon ng sino man. Huwag siya magtatambal ng sino man sa pagsamba sa kanyang Panginoon. At ang pagtatambal na tinutukoy dito, shirk na tinutukoy dito, parehong syirkun akbar at syirkun asgar. Huwag kang magtatambal kay Allah ng syirkun akbar, nasasamba ka sa iba paliban kay Allah, at huwag kang magtatambal kay Allah ng syirkun asgar, nagagawa ka ng gawaing pagsamba ng may pagpapakitang tao. So parehong shirk ang tinutukoy dito. Huwag kang magsishirkun akbar at huwag kang magsishirkun asgar sa iyong pagsamba sa iyong Panginoon. Huwag kang magtatambal ng anuman o sino man sa pagsamba sa iyong Panginoon. Dahil nga ang aya na ito, Yaqulu ta'ala mukhatiban li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sinasabi ni Allah na habang kausap niya ang kanyang sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli haula'il musyrikin, sabihin mo sa mga musyrik na yaon, al-mukaddibina bi risalatik, ang mga nagpapasinungaling sa iyong mensahe, innama ana basyarum mithlukum, ako ay tao lamang na katulad ninyo, laysa li minar rububiyyati wala minal uluhiyyati o wala minal ilahiyya syai'un, wala akong taglay na pagiging Panginoon at wala akong taglay na pagiging Diyos. Bal dhalika kulluhu lillahi wahdahu la syarika lah. Pagkus ang lahat ng ito, ang pagiging Panginoon at ang pagiging Diyos ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang nag-iisa at walang katambal. Auhahu ilayya, na ipinapahayag sa akin, wa innama ukhbirukum ilahukumul ladhi aduukum ila ibadatihi ilahu wahidun. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, ang inyong Panginoon, ang inyong Diyos,
na nagaanyaya ako patungo sa pagsamba sa Kanya, siya ay Diyos na nag-iisa lamang. Faman kana yarju liqa'a rabbih wa ru'yatihi yawmal qiyamah wa jazaihi as-salih falyamal amalan salihah. Kaya sino man sa inyo naghahangad na makaharap niya ang kanyang Panginoon, na makita niya ang kanyang Panginoon, at matanggap niya mula sa kanyang Panginoon ang mabuting gantimpala, ay marapat siyang gumawa ng mabuti. Wa huwa ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, ang gawaing mabuti, una, muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumasang-ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yushraku bi ibadati rabbih ahada. At ang hindi pagtatambalan si Allah sa gawaing pagsamba na ito. Na unang-una, syempre, hindi ka sasamba sa iba paliban kay Allah. Ang pagsamba na ito para kay Allah. At syempre, ngayon may kinalaman sa topic, la yurai, ay la yurai bi amalihi ahada. So bukod sa sumasamba siya kay Allah lamang, hindi niya ginagawa yung gawaing mabuti para makita siya ninuman, o para magpakitang tao siya kanino man, o para magpakitang gilas kanino man. So ganito kasimple ang kahulugan ng hadith na ito, alhamdulillah. At yung sababun nuzul ng aya na ito, siniulat ni Ibn Abi Hatim, sa sinabi niya, qala rajulun, ya Rasulullah, inni akiful mawqifah, uridu bihi wajhallah. Sasabi daw ng isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, ako ay dumalo o tumayo sa isang pagtitipon na naghahangad ng kaluguran ni Allah, yung wajhullah. Wa uhibbu an yura mautini, at gusto ko sana na, kumbaga, ay hindi pala yara. Wa uhibbu an yara mautini. Pero gusto ko sana na makita ng mga tao na ginagawa ko ito. Kumbaga, inaangkin niya na ginagawa niya yung ginagawa niya na yun para kay Allah. Pero gusto niya sana na makita siya ng mga tao. Hindi na bilanggit kung bakit gusto niyang gawin yun. So maaaring gusto niya lang talaga makita siya ng mga tao na nagpapakamatuwid. Pero yun nga, falam yarud alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an hatta nazalat hadhil ayah. So sinabi sa kanya ng tao yun, hindi raw sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya sumagot, huwag mong gawin yan, o gawin mo yan. Hindi siya sumagot. Hanggang sa bumaba ang aya na ito. So ang aya na ito ang naging tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na yun. Ang aya na ito ang naging tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na yaon. Na nga, ang sabi ni Allah doon sa aya na ito, na ako ay tao lamang na katulad ninyo, na nakakatanggap ng kapahayagan at nangangaral na ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Na sino mang naghahangad ng pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon ay marapat na gumawa ng mabuti at huwag magtatambal sa kanya ng anuman. So yun ang sinagot niya doon sa tao na yun, alhamdulillah. Ibig sabihin, huwag mong gawin yan. Kung meron ka mang gagawing mabuti, tatayo ka sa isang pagtitipon, yung pagtitipon sa kabutihan yun na tinutukoy, syempre, gawin mo yun alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para makita ka ng iba. Kahit ano pa man ang iyong dahilan. Kahit sinasabi mo pa o iniisip mo, kailangan ko magpakitang tao para dumami yung view o maraming maparatingan ng aking mensahe, hindi yun dahilan. Hindi yun justification para ang tao ay magpapakitang gilas. Kailangan matatakot tayo palagi sa riya. Dahil walang sino man ang hindi natatakot sa riya, liban na lamang doon sa tao na totoo ngang nagpapakitang tao, waliyad billah. So dapat katakutan natin palagi ang pagpapakitang tao, inshallah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.